malaki at maliit. No? Mahigit 100 po yan. No? Kung Metro Manila pag-uusapan natin, kung idadagdag pa po natin ang ibang mga waterways sa Bulacan, sa Rizal at sa Cavite, sa Laguna, mas madami po yan. Ito po ay proven na nag-work. Ginawa na po ito ng MMDA sa mga areas sa South, lalo na sa Las Piñas at sa Parañaque. Ginawa na rin po natin ito nung ako po'y nasa DOTR pa, katulong na. So ito po yung 5 gustong gawin ng ating Pangulo for at least 9 months. Starting today, starting this month, nang sama-sama. Unang-una po, yung sinabi ko ng ginagawa na, pero gusto pa ng Presidente, talagang padamihin pa yung mga equipment at yung mga efforts natin together with all the other national government agencies. Yung 1 and 2, yung pagdiklag ng ating drainage at yung paglilinis ng ating mga waterways. Both the main waterways and yung lahat ng mga estero natin. Malaki at maliit. No? Mahigit 100 po yan. No? Kung Metro Manila ang pag-uusapan natin, kung idadagdag pa po natin ang ibang mga waterways sa Bulacan, sa Rizal at sa Cavite, sa Laguna, mas madami pa po yan. Ito po ay proven na nag-work. Ginawa na po ito ng MMDA sa mga areas sa South, lalo na sa Las Piñas at sa Parañaque. Ginawa na rin po natin ito nung ako po'y nasa DOTR pa, katulong ng NLEX at ni Mayor West sa Valenzuela at some parts of Maykawayan. At nakita po natin yung effectiveness nito. No? Kapag nakiklear ng maigi yung mga waterway, namimitigate po ang baha. Immediate po ang epekto na. No? Pero kailangan din po nating sabayan ng pagdidiklag ng mga major drainage natin. No? Na nakita na rin na effective ni Chairman Don mismo sa mga ibang areas sa North, sa Quezon City, sa tulong po ng San Miguel, nung kiniklear po nila yung some areas ng drainages sa Commonwealth. At nakita din po yan sa Parañaque at sa Las Piñas, sa tulong din ng San Miguel Corporation. Ikatlo po, at ito very important po at napakalapit po sa puso ng ating mahal na mayor ng Maynila. Yung pong pag-operationalize finally ng mga non-operational pumping stations. Ang number 1 na po dyan, yung Sunog Apo. At ngayon po, tinawagan ko nga po si Mayor Isko the other day at sinabi ko po, finally after 5 years? 8 years. 8 years, mukhang meron na tayong klarong plano para paganahin ang Sunog Apog. No? So, ang Sunog Apog po ay isang example lang. No? Although ito po ang pinaka-controversial dahil nga 8 years na to at in-inaugurate ito ata noong 2019 ba, 2020. Pero hanggang ngayon, hindi pa napapagana halos. So ngayon po meron pong tutulong sa atin from the private sector at mukhang meron na tayong clear way forward sa tulong na rin ng MMDA. At marami pa pong non-operational all over na kailangan ayusin na natin. At hindi lang yon, ang plano po ni Chairman Don, mamimili tayo, even with the help of the private sector, ng mga mobile pumps natin, yung mga malalaking mga mobile pumps na pwede nating i-deploy sa mga iba't ibang area of concern na meron ng konti ang MMDA pero kailangan pa nating dagdagan. And meron na pong mga private sector groups na nag-commit na, Chairman, para dagdagan pa yung mga mobile pumps ng MMDA. Ika-4 po, at ito po, no, ito po tingin ko ang pinaka mahirap gawin pero kailangan natin gawin. Yung paggigiba ng mga illegal structures sa ating mga estero. At sad to say, merong mga illegal structure na DPWH mismo ang gumawa. Aminin natin. Di ba? Alam naman natin yun eh. Matagal na rin hinireklamo ng mga mayors natin na lalo na sa ibang parts tulad ng Quezon City. No? Na may mga iba pang mga flood control according to reports of some mayors, katulad ni Mayor Joy Belmonte ng QC, na imbes na nakabuti, alam ni Chairman yan, nakasama pa. So ang sabi ni Pangulo, kung yan ay nakakasama, gibain na natin yan. No? So,
yan po, challenging po ito, pero kailangan natin ang tulong ng ating mga mayors at kailangan din ang tulong ng MMDA dyan. No, pero ngayon po, sinasabi ko na po sa inyo, open and willing po ang DPWH na gawin natin to. Kung talagang nakakasama ito, bakit pa natin papatagalin pang nakakasama yung mga structure na yan sa mga estero natin. So, yan po, no? Kailangan din po natin gawin yan. And finally, number 5, syempre, after nagawa natin yung 4, kailangan pag-usapan na rin natin maigi. At alam ko, meron din mga pag-uusapan ngayon dito kasama ang DENR at DOE na mga plano para sa waste to energy o basta pagmamanage ng ating mga basura. No, kasi baliwala po kung kilinisin natin ang mga waterway natin, tapos ganun ulit. Dating gawin lang tayo. So ang sabi ng Pangulo, kailangan din pag-usapan na natin at seryosohin na rin natin ang waste management sa Greater Metro Manila area. So ito po ay makikita nyo po holistic na proposal ng ating Pangulo, pero hindi namin magagawa ito kami lang sa national government. Hindi namin kaya yan ni Chairman doon. Kailangan natin ang LGUs, kailangan din natin ang private sector. So yan po yung 5 component nito. No? And let me just go, skip one slide and let's go to the next slide. Yeah. So, ito po ang kailangan natin. No? So, talagang no? Very appropriate yung biruan namin kanina nung kaming mga mayor na nagsama-sama nung pandemic. Kasi nung pandemic, yung huli natin talagang whole of nation approach. Na nagsama-sama tayong lahat, wala tayong pakialam sa politika, wala tayong pakialam sa kahit anong issue. Ang gusto lang natin, meron tayong objective, ginawa natin ang sama-sama. Tingin ko po, yun din ang dinudulog ng ating Pangulo sa ating lahat ngayon. No? Na kailangan na nating i-address itong malawakang pagbabaha sa iba't ibang parte ng Pilipinas, pero kailangan gawin natin ito ng lahat. Ito lang po ay example, halimbawa, nung mga iba't ibang ahensya ng national government na tutulong po sa ating lahat. Kasama na dyan siyempre sa pumumuno ng MMDA, ng DPWH, ng DILG, ng DENR, at iba't iba pang ahensya ng gobyerno. DSWD, lalo na para sa manpower, pati na rin ang ating kapulisan, pati na rin ang military. So yan po magsasama po tayong lahat para dyan. Next slide please. Next slide, hindi na muna kailangan ng operational na yan. No? Ito po yung plano. No? The plan is quite straightforward. It is to clear the waterways all over the Greater Metro Manila area. No? Madami po yan. No? Mas alam po ng mga mayors natin at ng MMDA yan kaysa sa national government. So, na-identify na po yan sa tulong ng MMDA. No? Na-identify na rin po yung mga major drainages na kailangan nating linisin. Na-identify na rin po yung 71 pumping stations na either kailangan i-rehabilitate o paganahin o ayusin. No? Lahat po yan ngayon magtutulungan ng MMDA at ang DPWH para dyan. Kasama na rin po yung sunog-apog na kailangan na nating once and for all paganahin. Para po magawa ito, mapapansin nyo, talagang napakalaking deployment po ng resources nito. Equipment pa lang, halos 6 na reang equipment po ito. From dredgers to backhoes, to floating dredgers, spider dredgers, dump truck, lahat po yan. No? Napakadami po yan. At mahigit po 1,000 personnel ang kailangan magtrabaho dito. Kasi syempre po, yung mga ibang mga estero natin, hindi po kakasya yung mga dredger natin dyan dahil makikitid dyan. Kamukha nung ginagawa nila chairman doon. Kailangan po yan mano-mano. Kaya po kailangan natin ang tulong ng DSWD, kailangan natin ang tulong ng DOLE, kasi kailangan po i-mobilize natin yung ating mga pay-for-work programs tulad ng TUPAD, ng AIX, ng MAI, lahat po yan. No? Gagamitin natin para dito at in-approve na po ng Pangulo ang pag-mobilize nitong iba't ibang national programs na to para dito. At napakalaki po ng initial budgetary requirement nito, pero ang maganda po dahil po dun sa mga pinahinto ni Pangulong mga flood control na minsan nakakasama pa, imbes na makabuti, meron pong pondo ang DPWH para dito.
initially po, DPWH will be allocating more than 2 billion pesos para po dito. No? Nagagamitin natin for equipment, for personnel, lahat po ito. No? Gagamitin po at ready na po itong pondong to, Chairman Don. DPWH pa lang po yan. No? Ready na po yan para i-deploy natin kapag i-launch po natin to sa susunod na linggo. Next slide please. At hindi na ako magtatagal dito. No? Ito po yung mga iba't ibang sites. No? Mas alam nyo po ito kaysa sa amin. Ito po yung pinag-aralan na sa tulong ng MMDA at ng DPWH. Nagpatulong din po tayo sa DENR at sa University of the Philippines sa Project NOAA at kay Professor Glenn Tabios ng University of the Philippines. Sila po ang nag-disenyo na ng ating dredging at clearing plan para dito. So, ito po ay ready to go na tayo. Oh, and kasama din po, next slide please, ang suporta ng private sector. No? Sorry. Mali itong bibigyan sa akin. Anyway, so ito po ang timeline natin. No? Nag-planning na po tayo with MMDA from the last couple of months. Ang launching po natin ay sa susunod na linggo. No, magbibigay po kami ng date. No? Si Pangulong Bongbong Marcos po mismo ang mag-launch nitong programang ito sa susunod na linggo. At kasama po natin dito, lalong-lalo na si Mr. Ramon Ang ng San Miguel Corporation at si Mr. Manny Pangilinan ng Metro Pacific Corporation. Pero kasama din po, nag-commit na rin po, nag-pledge na rin po ang mga malalaking kumpanya tulad ng Prime Infrastructure led by Mr. Enrique Rason, ang Ayala, ang Robinsons, ang Robinsons at JG Summit, ang Mega World, at lahat po ng mga malalaking kumpanya ay nag-pledge na rin po ng tulong dito. No? Pero po, ang SMC, i-expand pa nila more yung kanilang ginagawa na ngayon sa iba't ibang lugar, lalo na sa area ng NAIA, sa Pinas, at sa Parañaque, at ang Metro Pacific naman, ito po yung mga malalaking kumpanya, no? Kasama na rin po ang JG Summit at Robinsons dito. No? Sila po ay nag-pledge na rin ng mga iba't ibang equipment. At ang Metro Pacific nag-pledge na rin po sa Northern Luzon, lalo na po dun sa area ng NX. Next slide please. So yan, no? Ito po yung ating timeline, no? Para dito. Hindi na po ako siguro magdidetalye ng plano, pero gusto ko lang pong malaman ng ating mga mayors, ang ginawa po ng DPWH at MMDA dito is sinimplify lang po and divided the Greater Metro Manila area into 4 quadrants: North, South, East, and West. No? So, depende na po doon sa mga LGUs. Yan po ipapaloob na, at yung pati po yung mga private sector partners natin nag-commit na po ng mga iba't ibang area kung saan sila magdi-deploy ng kanilang mga equipment at manpower para tumulong. So, yun lang po, no? Ang aking sanang ipipresent for the support and approval of the Metro Manila Council. Pero siguro po bago po ako mag-end, gusto ko lang po sanang hinian ng input. Mamaya na muna. Sorry. Timeline na. Next, previous slide. Hingian po ng comments ang ating mahal na chairman, si Chairman Don Alves.